Ating pong talakayin ngayon yung tungkol sa cardiomegaly, yung paglaki ng puso, at saka yung atheromatous aorta. Ano po ang connection nito sa liver problem? Ngayon, ito po ay isang problema na ating pong tatalakayin. Ngayon, kung nais yung pong mahalawak ang pagkaunawa nyo dito, pwede po kayong subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Hanapin nyo yun sa YouTube, Rose Alfonso. Click nyo po rin po yung bell para updated kayo sa aking mga health topics. Ganun din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe, click nyo po yung follow, like, and share. Ang cardiomegaly, ito po isang condition kung saan ang puso po ay nagiging pinalaki. Maaari itong maging resulta ng iba't ibang sakit sa puso tulad ng hypertension, problema sa valvula ng puso, katulad ng atheromatous aorta. Itong atheromatous aorta, ito isang condition kung saan nagkaroon po ng pagbuo ng plaka sa aorta, pinakamalaking daluyan ng ugat sa katawan. Ang plaque na ito'y maaaring magbara sa daluyan ng dugo at magdulot ito ng atake sa puso or stroke. Ang mga ito'y maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan dahil ang paglaki sa puso, nagpapahiwatig ito ng problema sa puso tulad ng heart failure, at ang atheromatous aorta ay maaaring magdulot ito ng panganib ng stroke at ibang cardiovascular events. Ang cardiomegaly at saka yung atheromatous aorta ay dalawang seryosong condition medical. Nagdudulot po ito ng komplikasyon. Ang paglaki ng puso, tinatawag nating cardiomegaly, ay maaring magpapahiwatig na ito na ang puso mo, wala siyang kakayanan na magbomba ng sapat na dugo sa katawan natin. Maaring humantong ito sa heart failure, maging problema ito ng puso tulad ng valvular heart disease at cardiomyopathy. Sa kabilang banda, ang atheromatous aorta, kung saan ay ang pagbuo ng plaka sa pinakamalaking artery sa katawan, magdudulot po ito ng pagsisikip ng daluyan ng dugo na maaaring magresulta ng kabawasan ng daloy ng dugo sa mahalagang organ tulad ng utak at puso. Kapag yung plaque ay biglang nabasag, maaaring magdulot ito ng blood clot na maaaring magbarayan sa daluyan ng dugo at maging sanhi ito ng stroke at heart attack. Ang maagang pagtuklas at paggamot sa cardiomyopathy at atheromatous aorta ay makakatulong para maiwasan po natin ang komplikasyon at mapabuti ang kalidad ng buhay ng pasyente. Ang komplikasyon po ng atheromatous aorta, yung pagkakaroon po ng plaka sa pinakamalaking artery ng katawan ay malubhang kondisyon, magdulot ito ng iba't ibang komplikasyon. Ang mga plaka na ito ay binubuo ng taba at kolesterol at mga substance maaaring magbara sa daluyan ng dugo. Ang pangunahing komplikasyon po ng atheromatous aorta, aortic aneurysm. Ito yung paglaki at pagluwag ng isang bahagi ng aorta dahil sa pressure ng dugo na dulot ng plaka. Kapag sumabog ang aneurysm, maaaring magdulot ito ng malakas na panlaob na pandurugo, maaaring nakakamatay. Yung aortic dissection, ito yung paghihiwalay ng layer ng pader ng aorta. Nagdudulot ito ng malubhang pananakit sa dibdib, likod at tiyan. Ang isa pang komplikasyon po yung stroke kapag ang isang piraso ng plaka ay nabali at naipit sa isang mas maliit na artery sa utak, maaaring magdulot ito ng stroke. O kaya ang komplikasyon nito, heart attack. Kung yung isang piraso ng plaka ay nabali at naipit sa isang artery sa puso, magdudulot ito ng heart attack. Yun naman peripheral arterial disease, ito isang pagsisikip ng mga ugat sa binti at mga braso, magdudulot ito ng pananakit, pamamanhid ng ugat sa balat. Pwede rin magdulot ito ng sakit sa bato, chronic kidney disease. Pag nabawasin ang dalay ng dugo sa bato dahil sa atheromatous aorta, magdudulot ito ng chronic kidney disease. Ito yung mga dahilan na nagpapalala ng komplikasyon, yung hypertension. Pag mataas ang presyon ng dugo, naglalagay ito ng dagdag pressure sa pader ng aorta. O kaya may diabetes ka rin o naninigarilyo ka,
pagka naninigarilyo ka, tumataas talaga yung cholesterol at bad cholesterol mo, tsaka yung, yung mapanganib ito sa blood clot. Mataas ang antas ng bad cholesterol mo doon, kaya ito yung pangunahing sangkap ng plaka. Kakulangan po ng physical din na activities, halimbawa, hindi ka nag-exercise. May ito pong kakulangan ng exercise, nanganganib ka sa athermatus aorta. Karaniwan po ng mga athermatus aorta ay lalaki. Ganon din ang edad, mataas ang panganib pag may edad ka na. Mahalagang tandaan ng athermatus aorta ay maaring walang simptomas sa maagang yugto, kaya lang mahalaga magpa-check up ng regular, lalo na kung meron ka ng dahilan na panganib. Paalala po muna sa ating vitamins at B complex para sa kalusugan natin. Mahalagang sustansya ito sa ating pangkalahatang kalusugan dahil tumutulong po ang vitamin C sa panlaban sa infection, lumalakas ang immune system natin, antioxidant ito, panlaban sa free radical. Ito'y tumutulong para masipsip mo yung iron sa pagkain mo, para maiwasan mo yung anemia, makadagdag sa production ng red blood cells. Tumutulong din po yung vitamin C sa production ng collagen, isang protina mahalaga sa kalusugan ng balat at connective tissue. Ang Super B complex, ito'y para sa energy production. Sinusuportahan din ito yung mental health natin, yung production ng red blood cells, at para magdala ng oxygen sa buong katawan. Nakakatulong din ito sa kalusugan ng balat at buhok. Yan po yung nagagawa ng ating vitamin C at Super B complex. Available po yan sa Patnubay. Kung gusto nyo pong magpa-deliver dyan, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Yung chronic liver disease, ito po yung malalang sakit sa atay tulad ng cirrhosis. Ito yung nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng ugat na nagdadala ng dugo mula sa atay patungo sa puso. Pag mataas ang presyon ay maaaring magpatas ng workload ng puso at magdulot ng paglaki nito. Kaya yan ang connection ng heart disease sa liver problem. Kaya ang ginagawa po ng doktor ay nag-order, ini-injection ng pasyente ng EPO. Ito isang hormone na gawa ng katawan na nag-uudyok para yung buto gagawa ng pulang dugo. Pag mababa ang bilang ng pulang dugo mo, may anemia ka, ito po ay nanganganib ka na magkukulang ka ng oxygen, no? Kaya ngayon, pagka kulang ka sa pulang dugo, nagkukulang ka sa oxygen. Yun po ay mahirap sa puso, kaya maging dahilan ng paglaki nito. Ngayon, ang ipo naman, nagpapalagkit ng dugo. Kapag makapal ang dugo, mahirap sa puso na mag-pump ng dugo sa buong katawan. Ang patuloy na pagsisikap ng puso upang mag-pump ng makapal na dugo ay magdudulot ito ng enlargement of the heart. Kaya pwede ka mag-blood clot, mas kasi makapal ang dugo, mas matas ang panganib sa pagkakaroon ng blood clot. Yun naman po ang side effect ng EPO. Pag hindi ka naman nagkaroon ng EPO, mamumutla ka naman. Ang blood clot ay maaaring magbara yung artery sa puso, magdudulot ito ng heart attack. Yun namang blood clot ay maaaring magbara yan sa utak, magkakaroon ka ng stroke. Kaya pag mataas ang dosis ng EPO, mataas din ang dosis, maaaring magpatas ito ng panganib ng mga komplikasyon, lalo na kung meron ka ng sakit sa puso. Kaya nga po, lalo may edad ka na, tapos pagka ang dapat mong gawin, kailangan regular monitoring. Dapat nagpapacheck up sa doktor para masubaybayan ang epekto ng EPO sa katawan mo. Huwag dagdagan o bawasan ang doses ng EPO kung walang pahintulot ng doktor mo. Kaya nga po may mga gamot na iniinom kaugnayan sa EPO para dapat po iulat sa doktor, bawa meron kang sakit sa atay. Tapos, nagpa-x-ray ka, nakita lumalaki yung puso mo. Gumagamit ka ng EPO, i-report mo agad yon. Baka yung paglaki ng puso mo dahil sa pag-inject sa'yo ng EPO, ay lumapot ang dugo mo. Nahirapan ng puso mo. Kaya, dapat ito ay ikonsulta mo agad ito sa doktor. Tandaan niyo po, ang EPO ay isang mahalagang gamot para sa taong may anemia. Ganun pa man, lahat ng gamot ay merong
side effect. Paalala po muna sa lecithin. Ito isang phospholipid matatagpo sa mga selula ng ating katawan. Kilala to, benefited ang ating utak sa lecithin. Kasi po ang lecithin ay nagpapabuti ng ating memorya. Nakakatulong ito para pampalakas ng memorya at pag-aaral. Nababawasan ang panganib sa Alzheimer disease. Ito po ay makakatulong sa pagbawas ng problema sa utak. Kaya ito'y napapabuti sa ating pag-iisip, pag-unawa, paglutas ng problema. Pinoprotektahan ng selula ng utak itong lecithin na to para hindi mapinsala. Kaya ang lecithin ay ginagamit na supplement para gumanda ang function ng ating utak. Available po yan sa patnubay. Ang kaganayan po ng paglaki ng puso sa problema sa atay ay meron po itong kaugnayan. No? Bakit po? Anong kaugnayan to? Ang kaugnayan ng paglaki ng puso sa problema sa atay, yung pong non-alcoholic fatty liver disease, ito yung condition kung saan nag-iipon ng tabas at atay. Madalas na ang dahilan ng panganib sa sakit sa puso tulad ng labas na katabaan, diabetes, at mataas na kolesterol. Ang patuloy po na pag-ipon ng tabas sa atay, maaring magdulot ito ng pamamaga, pagkakapilat, maaring humantong sa cirrhosis. Ang cirrhosis ay maaring magpatas ng presyon sa ugat, nagdadala ng dugo mula sa atay patungo sa puso, maaring magdulot ito ng paglaki sa puso. Kaya nga pag ang puso ay hindi na kaya mag-pump ng sapat na dugo sa katawan, magre-resulta ito ng heart failure. Kasi po yung pagbaba ng daloy ng dugo sa atay dahil sa heart failure, magdudulot ito ng pag-ipon ng fluid sa ating atay, iba pang mga organ. Ang mga malalang sakit sa atay tulad ng cirrhosis ay maaaring magdulot ito ng mataas na pressure sa mga ugat na nagdadala dugo mula sa atay patungo sa puso. Kaya ang mataas na ito ng pressure ay maaaring magpatas ng workload ng puso mo, magdulot ito ng paglaki nito. Kaya po ang paglaki sa puso at problema sa atay may kaugnayan sa iba't ibang paraan. Mahalaga na bawat individual ay kailangan po ay dapat ang mga sintomas ay nagpapahiwatig ito ng problema, katulad limbaw ng pagkapagod, hirap huminga, namamagayang paa at bukong-bukong, masaktan tiyan, pagbaba ng timbang, naninilaw ang balat at mata mo. Ang atay po ay mahalagang papel sa paggawa ng protina na kailangan para mabuo ang pulang selula ng dugo. Kapag may problema ka sa atay, maapektuhan yung production mo ng protina na to na maaaring magresulta ng pagbaba ng bilang ng red blood cells kaya nagkukos ng anemia. Kaya nga po ang mga sakit sa atay na maaaring magdulot ng anemia, yung cirrhosis, ito po yung malalang sakit sa atay kung saan ang malusog na tissue ng atay na palitan ng peklat. Ang hepatitis, ang pamamaga ng atay, sanhi ito ng virus, alak, iba pang mga toxin. Ang cancer sa atay, ang tumor o atay maaring makagambala sa normal na paggana ng atay, magdudulot ito ng anemia. Kaya ano man ang iyong karamdaman, napakahalaga po na pumunta ka sa doktor, magpa-check up, patuloy po kayo nagpa-follow up. Paalala po sa omega-3 fatty acid, mahalaga to sa kalusugan. Ito polysaturated fat. Ang omega ay mahalagang papel sa function ng ating katawan, katulad po ng kalusugan ng puso, bababang triglycerides at cholesterol, nababawasan ang panganib sa sakit sa puso. Maganda rin yan sa kalusugan ng utak. Sumusuporta yan sa function ng utak, pag-unlad ng ating understanding and learning, pagbawas sa panganib sa mga neurodegenerative diseases, nagpapabawas ng pamamaga sa katawan. At ito rin po ay nagpapalakas ng malusog na paningin, yung good for the para po sa mata natin. Yan po ang nagagawa po nitong ating pong omega-3 fatty acid. Kung nais nyo pong magpa-deliver nitong mga product natin na ito, pwede po kayong mag-chat sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-PM nyo ako doon, mag-message kayo. Ipa-deliver po natin yan sa rider, cash on delivery. I-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Ngayon po ay paalala po sa ating pong
food for thought bilang pagwawakas, ang sabi pong ganon, meron pong akong paboritong text sa itong Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plan to prosper you, not to harm you, give you hope and a future. Kaya tayo po, may plano ang tao, pero may plano din ang Diyos. Mas nananaig ang plano ng Diyos sa atin. Kaya kung meron kang kabiguan na naranasan, is a part of the will of God. Basta gawin po natin, manampalataya tayo, God is in control sa buhay natin. Kung merong nangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan, ay maaari tayo po ay magtiwala sa Diyos. God knows what is best for us. Sabi nga po sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all. Magandang gabi po sa inyong lahat.